Ang mga course po na i-discuss natin for this morning will be Intro to Crime, Theories of Crime Causation, Human Behavior and Victimology, and the last one will be Dispute Resolution. So ang hiling ko lang po sa inyo mga kapatid ay makinig ng mabuti kasi po itong mga topic na to ay pre-selected na. Meaning, I know naman na napakahirap mag-review, lalo na sa criminology area, napakaraming terms, napakaraming words, napakaraming dapat reviewin, no? Napakaraming laman ng mga tos. Pero ito po yung mga sinelect ko na para po yung mga pointers to review nyo na po ito, no? Para sa may examination nyo tomorrow na pala. So makinig po ng mabuti, mag-take down notes, you may take screenshot if you want to. Yung mga barkada nyo po, mga kaklase, kagrupo na wala pa po dito sa may link natin sa stream link, please tell them to join kasi sayang, summarize na po ito ng 4 na subject. Okay, let's begin with Introduction to Criminology. So mag-start po tayo lagi sa Q&A. Then after Q&A, we're going to have the summarized discussion. For the first question, okay, which field of study is primarily concerned with crime, criminals, and the process of lawmaking, lawbreaking, and societal reaction to crime? So paano kami magre-react? Pag alpha, heart. Pagka bravo, thumbs up. Pagka Charlie, yung confetti. And then pagka naman delta is yung clap. Kung ano po yung arrangement ng emoji dyan sa screen ninyo, yun po ang susundin natin. So tinatanong natin dito, sabi natin, a field of study concerned with the crime, criminals, and the scopes of criminology, the lawmaking, lawbreaking, or the breaking of laws, and the societal reaction to the crime. Alin kaya yun? I-record natin. Okay, so I could see a lot of clap, delta. Oh, ma'am, parang ang basic naman ng mga tanungan natin. Of course, this is just the beginning, no? Una pa lang 'to mga terms ang pag-uusapan muna natin. Of course, if we are asking about the study pertaining to the crime and criminals, we're talking about criminology. Ano ba pag sinabing criminology before, ang definition natin here is just it focuses on studying crime and criminals and traits of their nature. So inaaral natin ano ba yung mga uri ng krimen na nagagawa or nakukumit ng mga tao. And most importantly, ang inaaral natin dito is yung mga criminal, yung kanilang behavior. What are the reasons or the causes? Bakit ba sila nagkaroon ng criminal behavior? Saan nanggagaling yung kanilang mga criminal tendency? And then, ito yung latest description or definition which was introduced by Sutherland and Cressy, which they added that the criminology involves the process of lawmaking, lawbreaking, and societal reaction to crime. Lawmaking, doon muna tayo sa lawmaking. Ito, sinusunod natin kasi yung principle. Okay, yung principle ng theory of logomacy. Pag sinabi nating theory of logomacy, nakafocus yan na if there is no law, okay? If there is no law punishing it, there is no crime. So para masabi natin na may makukumit na krimen ng isang tao, still or in the first place, dapat meron munang batas na nagbabawal or nag-i-indicate na yan ay legal or illegal. And then, hindi doon natatapos. No? Pagkayari ng lawmaking, teka lang, sobrang ingay dito sa opisina. People of the Philippines versus Janela Salvador, ang ingay ni Elara. Okay, let's continue the discussion. Okay, next naman sa lawbreaking, sabi ko nga, hindi tayo natatapos sa may lawmaking. Sa lawbreaking kasi, of course, kahit sabihin natin na may mga prohibitions, restrictions, or regulations pa na naka-indicate sa batas, nakalagay dun yung mga penalties and punishment, there are people na sadyang nakakagawa ng krimen or hindi maiwasang makagawa ng krimen because of some instances. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng law violation. So nagpo-fall down yung violation na ginagawa nila. It's either pwede siyang felony, pag under ng revised penal code, pwede naman siyang offense pag under ng special penal laws, and then pwede namang misdemeanor if ang na-violate ay city or municipal ordinance. And then the last one, societal reaction to crime or the reaction towards the breaking of laws.
Ano yung reaction doon? Is it shocking ba? Nagkaroon ba ng trauma? Naging natakot ba? Nagkaroon ba ng deterrence? No. Hindi lang yun yung pinag-uusapan natin when we are talking about the reaction towards the breaking of law in the commission of crime. Yung sinasabi nating reaction dito, ano yung susunod na nangyari? Ano yung susunod na mangyayari? Magkakaroon ba ng arrest? Magkakaroon ba ng investigation? Mapapanagot ba sa batas yung ating offender? So, hindi siya natatapos sa law making. It also involves the process. Kaya nga, 'di ba? Nandiyan pumapasok ngayon yung ating criminal justice system. How about yung penology? Pag sinabi natin penology, it is also a study which nakapokus naman siya sa may imposition of punishment. So bakit siya nakafocus sa punishment? The penology believes that by means of punishment, nagkakaroon ngayon ng deterrence. Pag sinabi nating deterrence, napipigilan o nagkakaroon ng rason ng isang tao para hindi gumawa ng krimen. So pwede siyang mag-isip na pagka ba ginawa ko tong krimen, will it be worth it? Kung ganito naman kagrabe yung makukuha ko o mararanasan kong punishment. And then if ever na, ma'am, hindi na dumating sa punto nag-isip, nakakomit na agad ng krimen. Ano pa ang purpose ng penology? Sa penology, dito naman inaaral o pinapaliwanag ano yung pinaka-applicable or appropriate program, treatment na dapat ibigay sa isang offender para ma-ensure natin na nandun pa rin yung rehabilitation at ma-achieve natin yung reformation. Guys, malinaw niyo po ba ako naririnig or do I need to adjust my location? Ay, naiintindihan niyo pa rin ako. Okay, sige, thank you. How about when we say sociology? So from the word itself, sociology, it focuses on society within the people, okay, sa tao. Anong klaseng mga tao ba ang kinabibilangan o nakakasalamuhan ng isang tao na nagiging reason kung bakit siya nagiging isang kriminal? Sino ba o anong uri ba ng tao yung nakaka-influence sa kanya kung bakit siya nagiging kriminal? And of course, sa victimology naman, dito ang inaaral natin is that ano ba yung reason kung bakit ang isang tao is potential maging victim? Is it intentional, accidental, or dahil din sa participation mismo ng victim? Not literally na ang sisi ng victimization is nasa victim. Pero dito inaaral natin, ano ba yung main cause? Ano ba yung main reason kung bakit nagiging biktima ang isang tao? Wait guys, lilipat lang ako ng pwesto kasi si Ma'am Lara dumadagundong siya. Para ako nakikipag dito, nakikipag flip-top battle. Lara, tulungan mo naman ako. Anong gagawin ko, ma'am? Buhati mo naman yung lalagay? laptop. O sige, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ratatatat. Huwag mo ganunin. Ayan, Dito, ano dito. nangabuhay sila. Oh. Very Dito. alive, very tentative dun. Doon na lang. Sige, dito. Pakipindot naman ang heart kung mapapasa na sa POA ngayon. Pakipindot ang heart ng mga gagraduate ngayong taon. Ayan na, nagsisipag-heartan na sila. Dito. Talaga nga naman. Wow, wow, we wow. Kaisip naman ang pinag-question mo sa akin. Okay lang yan. Mamatay naman ako dito. Hindi, di ba sa impyerno naman mainit din. Ay, kaingin mo naman. Baka malaman nila saan ako nakatira. Bye. Bye-bye. Thank you. Ayan, so let's continue. Ayan, number 1 pa lang po tayo, no? Nakita nyo naman napakadaming ads and commercial. Pasensya na kayo. Ganyan ata pag live telecast talaga. Okay, number 2. What school modified the classical view by recognizing that factors such as age and mental condition may affect criminal responsibility? Is it classical school, positivist school, neoclassical school, or Chicago school? So, lagi nyo titignan or i-double check yung STEM. Sa STEM, ang isa sa mga keyword na makikita natin dito is that which is school modified. What do we mean by the word modified? Ibig sabihin, may binago. No? May binago siya, meron siyang pinitik doon sa may konsepto o doon sa may advocacy ng classical school. Okay, so tingnan natin kung ano yung tamang sagot ito sa number 2. Tsaka natin ipaliwanag. For number 2, ayan.
May mga nakita akong karamihan ay tamang sagot, Neoclassical School. So tatandaan natin, di ba? Ang kasunod ng classical school is neoclassical simply because, yes, it admitted na ang tao may free will, no? May kanya-kanya tayong pag-iisip para magdesisyon kung gusto ba natin, itutuloy ba natin na mag-commit ng krimen o hindi. Pero, sabi ng neoclassical school, there are things or matter that we needed to consider. For example, the age and mental condition. Pagka ang isang tao ay masyado pang bata, of course, incorporated pa sa kanya yung immaturity. Meaning, hindi pa siya agad makapag-isip ng ayos o tama, hindi niya kayang i-determine ang tama sa mali. Pagka naman sa mental condition, hindi naman lahat ay nasa maayos na mental capacity or mental capability. So may mga taong kailangan ng support, kailangan ng tulong for them to understand ano ba yung mga bagay-bagay. So ibig sabihin, hindi nila fully nagagamit o hindi fully nagpa-function yung kanilang free will. Therefore, it may affect their criminal responsibility. Kaya nga sa neoclassical school, diyan nagkaroon ng idea or konsepto na ipakilala yung mga mitigating circumstance, exempting circumstance. So paano naman pag ang pinag-uusapan natin is positivist school? Sa positivist school, kaya siya tinawag na positivist school, positive, because of its optimistic viewpoint pagdating sa pagbibigay ng punishment doon sa may offender. Actually, hindi siya punishment, treatment, no? Naniniwala sila na dapat ang binibigay sa offender ay individualized treatment para mas effective ngayon yung kanilang maging rehabilitation. Kasi according to Italian school or positivist school, each criminal has their own reason or has a separate factor kung bakit siya naging offender. At dapat, kung gusto natin siyang i-reform, ang i-apply natin sa kanya is yung angkop o yung specific na kailangan niya para makapagbago o maiayos natin yung kanyang perspective. Whether kung may sakit man siya, may pangangailangan man siya, biologically man niyang reason kung bakit siya naging offender. And we also have Chicago School. Tatandaan niyo po, Chicago School is the latest or the modern school of thought. Kasi yung classical, positivist, and neoclassical, those three are the fundamental schools of thought. So in addition na lang later on si Chicago School no early 2000. So ano naman ang pinapaliwanag sa Chicago School? Sa Chicago School naka-focus po ito sa juvenile delinquents. Okay? Ina-identify sa Chicago School kung bakit ba ang dami-daming mga minor na nag-i-engage sa mga delinquent acts. Kung bakit ba, ano ba yung reason, ano yung major reason kung bakit yung mga estudyante, instead na nag-aaral sila, is nagiging involved sila sa mga gulo, sa mga riot. So dito sa Chicago School, ang pinaliwanag sa atin, it has something to do with the environment. O hindi na siya biological, hindi na siya economical, may kinalaman na siya sa environment, kung anong uri ng surrounding yung kinabibilangan ng juvenile. Hindi lang din basta tao na naiimpluwensyahan siya, kundi saan ba siyang lugar nakalocate, napapabilang. Okay, next, number 3. Which criminological school rejects absolute free will and instead promotes the scientific study and treatment of offenders? Ayan, wala na dapat magkakamali dyan, na-irasyon na natin siya, no? Anong school? Yung ayaw nga nilang ginagamit yung word na punishment. Kasi punishment will not promote reformation. Mas magiging reason pa daw yun para matrigger yung offender na maging violent. So they wanted to provide treatment, gamot, dahil iniisip nila na yung criminality or criminal behavior is a disease, illness. Okay, so majority are answering positivist school, which is correct. Tandaan natin, walang moral school. Hindi porket maganda ang pananaw nila sa pag-aayos ng buhay ng offender ay moral school. Ang positivist school, ang other term lang niya ay Italian school. Dahil yung holy tree of criminology, which are Lombroso, Ferri, and Garofalo, are all Italian. Next, okay, number 3, the answer is Delta. For number 4, what discipline examines society, social relationships, and social institutions rather than the crime alone? So hindi lang siya
po-focus sa result or sa commission of crime. But it also considers the relationship na-ratio na rin natin to. Alright, pagka-involve ang relationship, kung paano ba tayo nakikitungo sa ibang tao or paano tayo naiimpluwensyahan ng ibang tao, anong uri ng mga tao ay nakakasalamuhan natin within our society. Therefore, the study that we are talking about is sociology. Pag penology, again, punishment. Pag victimology, the causes or reasons of victimization. Next, number 5. Which legal maxim prevents courts from punishing conduct based solely on moral judgment without an existing law? So, sabi sa system natin, ano yung bumabawal, ano yung pumipigil na magkaroon ng punishment ang isang tao kung wala namang batas na nalabag in the first place? Ayan. O, may ilang mga naiibang sagot, may mga pare-pareho. So, ang hinahanap natin dito, Latin maxim. Whereas, lahat naman from alpha to delta, Latin maxim. So, nasa sa atin na lang if we can remember ano ba yung meaning nitong mga iba't ibang maxim na to. Okay, so kung ang hinahanap natin is yung nagpo-prohibit or nagpe-prevent na maparusahan ng isang tao kung wala namang batas in the first place, therefore, that is Charlie. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Ma'am, ano ba kasi ibig sabihin ng alpha? Ignorantia lehis non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng i-depensa or i-justify na hindi ko po kasi alam. Kasi ignorance excuses no one. Hindi porket hindi mo alam, excuse ka na, no? Or exempted ka na. How about Bravo? Ayan, Juralex sed lex. Hindi po Jurex, Juralex. Ano ibig sabihin ng Bravo na to, ng Latin maxim na to? The law is harsh, but it is the law. Mahigpit, bawal, malupit yung batas. Pero we cannot do something about it because it is the law. Yun yung sinasabi. And then Delta, salus populi supreme lex. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito ay the welfare of the people is the supreme law. Ito po yung basis sa paggawa ng batas na kung saan dapat yung mga isinasa batas natin, lalo ng mga mambabatas, ay para sa kapakanan o ikabubuti ng mga Pilipino, ng mga tao. Kasi meron tayong ganitong Latin maxim na ginagawa nating basis in making the laws. Okay, next. Tandaan po natin itong Latin maxim na nullum crimen nulla poena sine lege is incorporated or connected with the theory of logomacy. There is no crime if there is no law punishing it. Law muna bago crime. Next, number 6. Which of the following scenarios illustrates a law rather than a social norm? O part pa rin to ng TOS ng Intro to Crime. Alin dito ang nagpapakita ng tungkol sa batas instead na social norm lang? Is it A, student not greeting elders in a classroom? B, a business failing to pay taxes to the BIR? Charlie, not wearing the proper attire in a family gathering? Or Delta, talking consistently loudly inside a school library? Ayan. Pare-pares ba yung mga sagot? I can see multiple thumbs up and the answer for number 6 is Bravo, a business failing to pay taxes to the BIR. Kasi pag sinabi nating hindi tayo nakakapagbayad ng buwis, may hindi nagbabayad ng buwis, violation na yun ng batas. No? Violation na siya in a sense na it is prescribed by the law na dapat timely, no? Timely and consistently nagbabayad ng buwis. Pero pag hindi ka nagbayad, automatic there is a violation. How about yung Alpha, Charlie, and Delta? Bakit hindi siya naging connected or somewhat related to law? Because it falls down to social norms. When we say social norms, these are the things that are set by the society na accepted behavior. Ano dapat yung nakikita sa atin? Ano dapat yung ginagawa natin? Na pagka yan ay hindi mo sinunod, you will be or you may be tagged as delinquent or deviant person. No? Next.
Number 7. Which of the following is an example of mala prohibita? O dalawa yan eh. That is nature of crime. Mala prohibita and mala inse. So alin dito? Is it murder, theft, jaywalking, or rape? Ayan. Pag sinabi nating mala prohibita, in the first place, this action is not evil. No, it is not a wrongful act, but because there is a law stating na siya ay illegal, bawal, nagiging violation siya pag ginawa natin. So that is Charlie, jaywalking. No? Before naman, kahit saan ka tumawid, kahit saan ka lumakad, wala namang problema. Pero since meron na tayong batas na nagbabawal, it is a misdemeanor under the nature of mala prohibita. Pero yung murder, theft, and rape, it will fall down to mala inse. Next, number 8. Donato commits robberies primarily to support a drug habit, showing high motivation for theft, but low commitment to robbery as a lifestyle. This describes which type of robber. So, nakiano na tayo, okay? Conclain's typology of robbers. Are we talking about addict robber, opportunistic robber, alcoholic robber, or professional robber? Ayan. So obviously, sabi sa STEM natin, sa question natin, it focus on drug habit. Kaya siya nagnanakaw para may mapagpunan siya doon sa kanyang bisyo na pagdodroga. Pero not to the point na kaya siya nagnanakaw because of his, he wanted that to become a lifestyle. Hindi niya ginagawang libangan o hanap buhay. Ginagawa niya yung pagnanakaw para meron siyang pagpuno sa kanyang pagbibisyo. So what we're looking for is addict robber. Pag sinabi nating opportunistic robber, saan siya nakafocus? From the word itself, opportunistic. Pag may nakita lang siyang chance, doon lang niya ginagrab at kukunin niya yung kanyang makikitang valuable item. Pagka naman alcoholic robber, somewhat similar to addict robber, pero nakafocus siya sa alcohol, no? Sa pag-inom. Pagka naman professional robber, most likely ito yung mga tipo ng tao na kaya sila nagnanakaw, it is their means to gain profit. That is their profession or livelihood. Next, number 9. Why are norms considered weaker than laws enforcing behavior? So bakit mas mahina, mas magaan yung norms compared sa laws? Is it A, they are only backed by severe physical punishment? Is it B, they rely on social approval but not legal sanctions? Charlie, they are purely codified in the Philippine Constitution, or Delta, they are always enforced by government agencies. So, ang tandaan sa STEM, ang question sa atin is bakit mas mababaw, bakit mas mahina? Ba't mas hindi ganun kabigat yung norms instead or compared to laws? Okay. Majority got it correct. The answer is bravo because they rely on social approval but not legal sanction. So hindi natatakot ang mga taong mag-deviate or hindi sumunod sa social norms kasi hindi naman ganon kahirapan or kabigatan yung magiging sanction o yung magiging consequence. Not unlike pagdating sa may laws, pag yan ang na-violate natin, automatically there will be legal sanctions or penalties. Okay, next, number 10. For number 10, what distinguishes mala inse from mala prohibita? O parang paano lang tayo, pa-jump-jump lang tayo. Konting ratio and then nare-review. Is it A, mala inse is socially acceptable, mala prohibita is always immoral? Next, mala inse is inherently wrong, while mala prohibita is wrong due to the law. Or letter C, mala prohibita carries heavier penalties than mala inse. Or delta, mala prohibita occurs only in common law countries. Tandaan nyo, ang tawag sa dalawa na to is the nature of crime. No? Nature of crime. Gaano siya kalala or paano siya naging crime? Paano natin siyang i-describe? By means of these two. So pag mala inse, of course, that is inherently wrong o tinatawag natin inherently evil. Because even without the law, people
will be aware na yung bagay or kilos o yung action na yon, yung gagawin niya na yon ay mali, bawal. Pagdating naman sa mala prohibita, no? Again, ulitin lang natin, it is not automatically wrong before the law was implemented. Pero since meron ng batas, it is considered as a wrongful or illegal action. Next, number 11. Which of the following is not a purpose of RA 11131? Alin ang hindi purpose ng RA 11131 when it comes to the scope ng trabaho o ng benefit ng criminologists? Ang hindi purpose ng RA 11131, is it alpha, regulate, and professionalize the practice of criminology in the Philippines? Is it Bravo, establish quality standards for criminology, education and licensure? Or Charlie, promote ethical and competent practice among all the criminologists? Or Delta, allow anyone to practice criminology even if the person is unlicensed? Ayan. The answer for this number is Delta. Tandaan natin, para saan ba ang RA 11131? Ang purpose niyan is to ensure that merong strict guidelines pagdating sa licensure examination ng criminology profession. Katuwang siya ng RA 6506, no? Dito may mga inamend lang na kung saan mas pinatibay or mas pinalawak yung benepisyo na pwedeng makuha ng mga magiging registered. Wala, nag-echo siya. Ng mga registered criminologists, no? So, bawal na bawal dito, hindi pinopromote ng RA 11131 na mag-practice ang isang tao sa criminology profession nang hindi naman siya licensed. Di ba, napakadiwara nga niyan eh, hindi porket lumabas yung pangalan mo sa list of board passers, automatically is registered criminologist ka na. No. Kailangan mo munang makapag-take oath bago ka totally maging official na registered criminologist para makuha mo actually yung license mo, yung actual license mo. Okay, next. Which robber is characterized by long-term commitment, careful planning, use of firearms, and working in groups for profit? Ayan, kung i-compare natin sa discussion natin kanina, itong tipo ng robber na to, it is more equipped, may preparation na ginagawa. So meaning, kung mayroon man tayong eliminate, una natin tatanggalin dito is the opportunistic robber. Why? Kasi di ba si opportunistic robber, nakadepende lang siya sa chance na pwede niyang makuha sa unexpected, unplanned incident na pwede siyang makapag-nakaw. So, alis na agad siya sa option natin. So, given the conditions na binigay sa ating system, obviously, we are talking about a professional robber, no? Systematic yung kanyang ginagawa para ma-ensure na talagang successful yung execution or yung pag-commit ng robbery. Next, a terminally ill patient experiencing unbearable pain voluntarily requests a physician to administer medication that will intentionally end his life. The procedure is performed with the patient's informed consent to relieve the suffering. The act is most accurately classified as, is it honor killing, capital punishment, mass murder, or euthanasia? Sige, baliktarin natin. Kung meron kayong sigurong unang hindi i-consider na isasagot nyo, ano yung hindi nyo isasagot? Alin yung, ma'am, ito, obvious naman to, hindi to answer eh. Ayan, may iba-iba tayong merong Bravo, merong Charlie, may Alpha din. Ayan. O, kung babalikan natin yung STEM, no? Sabi sa STEM, a terminally ill patient. Singular, meaning we're talking about one patient, only one person. At sa option natin, meron tayong nakita dito na mass murder. When we are talking about mass murder, there must be multiple victims.
So, yan, pwede natin siyang eliminate agad. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito sa system natin, it involves a medication. Pag sinabi natin may involve na medication, yun yung gagamiting method para mapawalang buhay, kitilan ng buhay ang isang tao. Okay, the answer for number 13 is euthanasia. Ano naman pa pag sinabi nating honor killing? Sa honor killing, it is a process or it is a killing whereas the killing was made by a family member. So bakit ma'am pwede ba yun na ano? May nangyayari bang gano'n na may pumapatay ng family member? Yes. Ano ang reason? Shame, disappointment. No? Next, how about the capital punishment? Capital punishment is considered as the highest form of punishment. Why? Capital punishment is death penalty. Eh ma'am, ano yung may mga physical torture, pambubugbog, panglalatigo, panglulunod, yun po ay tinatawag nating mga corporal punishment. Okay? Next. Number 14. Mr. A invites his classmate to a party. During the event, both consume alcohol voluntarily. Later, when the victim becomes heavily intoxicated and unable to resist, Mr. A forces sexual intercourse. Which is the most appropriate classification? Is it a gang rape, date rape, domestic violence, or elderly sexual harassment? Sige, ulitin natin sa process of elimination. Kung may hindi kayo isasagot, ano yun? Bakit? Bakit yun ang napili ninyo? Sige, ano nang ano dyan, ang emoji, ano yung hindi isasagot? Ayan, actually correct. Gang rape, hindi natin isasagot. Why? Si Mr. A lang naman ang involved. 'Di ba? Isang tao lang naman yung ating perpetrator. O maliban pa sa ano, sa alpha, ano pa ang tatanggalin natin? I could see confetti. Domestic violence. O yan, sabi ni Miss Nicole, Charlie. O bakit natin nalisin ng domestic violence? Pag domestic violence kasi, most likely ang involved dito is the partner. O hindi naman sinabing mag-partner sila. Ang classification ng relationship nila ay mag-classmate. O ma'am, alisin ko na rin yung delta, may mga pumapalakpak. Alisin na rin po natin yung delta, elderly sexual harassment. Actually, kung ako, hindi ko siya agad-agad aalisin. Kaso, ilan na lang option natin, di ba? So, dalawa na lang halos yung natitira. Kasi, sinabi diyan na nag-invite si Mr. A ng classmate sa party. Pero hindi naman binanggit na kung yung classmate ba niya ay minor or adult or elderly. May mga estudyante pa rin po na matatanda na. So hindi natin siya basta-basta pwedeng i-cross out as our option. Pero given the situation in the STEM, obviously that is a date rape. No? Bakit siya date rape? It started with invitation, 'di ba? And voluntarily silang nag-inom. Because of the intoxication, parehas nakainom, parehas nang nalasing, languna sila pareho. Saka ngayon, siguro because of the influence of the alcohol, si Mr. A ngayon para siyang nagkaroon ng lakas na loob to force a sexual intercourse. Ma'am, hindi ba yan ano? Hindi ba yan yung drug facilitated na rape incident? No, hindi siya drug facilitated. Why? Wala namang nabanggit dito sa system natin na si Mr. A ay intentional niyang nilasing o sinadya niyang lasingin yung kanyang classmate. Malinaw na binabanggit dito, no? Malinaw na binabanggit na they consume alcohol voluntarily. It just so happened that they become heavily intoxicated. Okay, next. Number 15. Which statement best reflects the consensus view? So we have three sociological views of crime. We have consensus, we have conflict, we have interactionist. Is it alpha? Pag sinabi ba natin consensus, is it alpha? Crime results mainly from unequal access to wealth and resources. Parang iba-iba kayo ng sagot. Bravo. Laws represent the interests of powerful groups. Or Charlie, criminal behavior develops because of individuals are labeled as deviants. Or Delta, laws generally express the shared values and interests of society. So parang nakumpleto natin yung emoji ngayon na. Huwag tayong malilito sa tatlo na to ha. Ang tandaan ninyo yung ating acronym muna. Consensus,
conflict interactionist. Pag sinabi natin consensus, it focus on shared values and interests. Meaning, yung crime po at yung norms is decided by the people in the society. Sila yung nagseset ng standard. Ano ang tama, ano ang mali. Pag tumaliwas ka dun sa sinet nilang tama, ikaw yung magiging kriminal, ikaw yung offender. Because that is the product of agreement. That is a product of shared values and interests. Ma'am, paano pagka naman conflict view ang pinag-uusapan natin? Sa conflict view, it is related to wealth and power. So ang paniniwala sa conflict view of crime is that yung law in favor siya sa mga taong wealthy, sa mga taong nasa posisyon or may power to protect them. Kaya tinawag na conflict. Ngayon, since sila yung tagapagpatupad ng batas, sila ngayon yung mga nagdi-decide kung ano yung mga legal and illegal, yung mga wealthy and powerful people, sino ngayon ang nagsasuffer? Yung mga nasa lower class. How about when we are talking about the interactionist view? Sa interactionist view, yung label o yung pagiging criminal ng isang tao, yung criminal tendency, nagre-result siya due to stigma, due to label. By means of interaction, pag may nakitang hindi gusto ang isang tao o grupo ng tao, they will label that person as criminal, as deviant. So nag-start po siya sa label. Again ha, i-review natin. Pag sinabing consensus, shared values. Yung shared values na yon, that is the product of the agreement of the people in the society. Pag sinabi naman natin conflict, the law is in favor of the wealthy and powerful people. Who suffers? The people from the lower class. And then the last one, interaction is because of the social interaction, okay, of the people within the society, pag may hindi nagustuhan, they will label that person as criminal. Okay. So for this session, for the rest of the session, ito po yung mga madidiscuss nating topic. So we have here the fundamental schools of thought, the classical school, neoclassical school, and then the positivist school. We also have the principal divisions of criminology, the penology, victimology. We also have sociology, and the other one is, ano po ba yung ating division? Sociology of law, criminal, etiology. And then, we're going to talk about also the crime and deviance. Ano ba yung difference nila? Sociological perspective, yung po yun ha, yung consensus, conflict and interactionist, laws versus norms, mala inse, mala prohibita, and then yung typology of robbers, types of killing, and types of sexual assault. So, i-recap natin. Sa criminology, hindi lang siya basta nakafocus sa crime and criminals. Ang pinapaliwanag din natin dito, most importantly, is their behavior. Tandaan natin, when it comes to behavior, hindi lahat normal. May mga abnormal behavior because of certain factors. Some of them maybe merong mga mental or mga psychological disorder. Meron din namang mga personality disorder. And then yung behavior na binabanggit natin dito, sometimes yun po ay na-adapt, yun po ay na-imitate because of what the person has been observed sa kanyang surrounding. And then pagka sinabi pa natin criminology, it is also called as the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. So bakit ba sinabi na ang crime ay social phenomenon? Ano kaya ang reason or rationale na ang crime is considered as a social phenomenon? Okay, kaya po sinasabing ang crime ay social phenomenon simply because saan ba nangyayari ang krimen? It happens within a society. Sino ang affected pag may nangyayaring krimen? Nagre-restrict or naglilimit lang ba siya sa victim and then the offender? Yung victim, may nararamdaman siyang harm, may natamo siyang danger, injury, tapos yung offender, magkakaroon ng changes sa buhay niya dahil siya ay makukulong, siya ay imbestigahan, ikukulong, no? Yun lang ba? No. Other people from this society will also be affected. Di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na mga secondary victim. O yung pamilya ng victim, even they are not directly affected by the crime that has been committed,
yung behavior na mababago doon sa victim, they will be also affected, no? Sila rin mismo makakaramdam ng galit, ng takot, ng lungkot. O, palagay ba natin yung mga kapitbahay ng mga victim and offender na yon, hindi ba magkakaroon ng impact sa kanila yung incident na yon? Of course, meron, no? Yung mga residente, pwede silang magkaroon ng takot o pwede rin namang makaramdam din sila ng hatred towards the offender. Okay, next, principal divisions of criminology. The first one we have here is the sociology of law. So pag sinabi natin sociology of law, nakafocus tayo dito sa may development of law as form of social control. At hindi lang po naglilimit sa may creation ng criminal law. Kasi sa sociology of law, after ng creation ng batas, nagkakaroon pa po dyan ng assessment. Tinitignan po dyan, ano ba yung epekto ng batas na naisapatupad? Is it effective? Naging means ba siya para ma-prevent o ma-suppress ang crime? Or there is a need for amendment or repeal? Lahat po ng process na yon ay nakapaloob sa ating sociology of law, but it begins with the making of the law. But hindi doon natatapos. Kailangan magkaroon ng assessment whether there is a need for improvement. Kasi nga, ang purpose ng law in the first place is to become a formal social control. Next, we also have here the criminal etiology. So sa criminal etiology, it attempts to provide scientific analysis that focuses on causes of crimes. So pag sinabi nating etiology, ang inaalam natin dito ano yung mga reason kung bakit ang tao nakapag-commit ng krimen. Regardless if that is because of biological or genetic aspect. Yan ba ay economical aspect? Kung sinabi natin economical, dahil ba sa hirap ng buhay, dahil ba sa pangangailangan? Is it because of sociological aspect? Yan ba yung nakikita niya, na imitate ba niya, na observe ba niya, na influence ba siya, naturuan ba siya? So lahat po yun ay kasama sa criminal etiology. Baka naman yung tao may sakit sa pag-iisip. Baka naman yung tao hindi marunong mag-determine ng tama sa mali. It is part of the range ng pinag-aaralan sa criminal etiology. And then, another one, we also have here the penology. So sabi natin, when it comes to penology, it focuses on the control and prevention of crime and the treatment of offenders. Because the sole reason kung bakit natin inaaral ang punishment sa penology is to ensure na proper or accurate yung treatment na maipoprovide natin for the offenders. Tugma ba siya doon sa condition ng ating convicted offender? And then when it comes to victimology, it is a branch of criminology that explains or tries to deal kung bakit ba nagiging victim ang isang tao. Pero tandaan po natin i-recap natin that in victimology, we are not saying na fault siya fully ng victim. Sa victimology, ang ina-assess natin dito, what are the factors or reasons that a person becomes a victim of crime? Okay, nakakasunod pa po ba? Kung nakakasunod pa po, pa-thumbs up po ako dyan. Pa-heart, ayan. Thank you. Okay, next. Fundamental schools of thought in criminology. Okay, isa to sa mga naging challenging topic actually nung nag-crash course ako ng second sem ng POA din. Kasi terms lang ang pinag-uusapan natin actually, no? Mga definition of terms or mga advocacy under ng different school pero somewhat confusing pa rin. So sa classical school, ito yung mga terms na tatandaan natin. Free will, hedonism, utilitarianism, and then we also have what we call as specific calculus. So isa-isahin natin. Ang pinaka unang pinaliwanag sa atin ng classical school is the presence of free will. When we say free will, the person has the ability to choose whether he will act based on good or evil, right or wrong. At naniniwala ang classical school that if a person actually committed a crime, engaged in the commission of crime, alam niya, may awareness siya na crime yung kanyang ginagawa. Kasi in the first place, may free will kayo eh. Pero bakit nakapag-commit ka ng krimen? O another term na binanggit natin, hedonism.
Pag sinabi nating hedonism, ang pinapaliwanag dito is that people or human beings are naturally seeking pleasure and avoiding pain. So, mas gusto natin kung saan yung mas maginhawa, mas okay, mas pabor sa atin kaysa sa kung saan na parang talo tayo o kulang. Lagi nating ina-assess or tinitimbang ano ba yung mas okay? Is it will it be beneficial or will it be in the form of suffering? Kasi ang pagiging hedonist ng isang tao, pag tao po pinag-uusapan natin, the term that we use is hedonist, a person who seeks pleasure and avoids pain. Okay? So that is hedonism and hedonist. And then we also have yung tinatawag nating utilitarianism. So pag sinabi nating utilitarianism, that is the greatest happiness principle. So utilitarianism from the word itself, utility. Pag mas maraming tao ang nakikinabang, mas maganda yung program, mas effective siya. And minsan, ang problem sa utilitarianism, ginagamit siyang justification ng mga offender why they committed a crime. Diba? Ginagamit nila yun in a sense na hindi ako gumawa ng krimen solely para lang sa akin. Gumawa ako ng krimen because there are people na nakinabang doon sa ginawa kong krimen. No? The greater the number kasi, the greater the benefit. Yun ang nagiging connotation ng utilitarianism. Kaya nga ang kanyang mantra doon is the greatest happiness principle. And we also have yung what we called as the philosophic calculus. So, ang gandang pakinggan. Pagka po concept ang pinag-uusapan natin, that is philosophic calculus, whereas people tends to weigh the pleasure or pain, the benefit and the consequence. Pag nakita ng isang tao na mas lamang ang consequence, there is a tendency na maging deterrent yun, no? Hindi niya gagawin yung isang bagay kasi nakikita niya na mas mapaparusahan siya kaysa sa makikinabang siya. And then, pagka po concept, philosophic calculus, pagka po tao, we're talking about rational calculator. Okay? So, yun pa lang po ang ilan sa mga pinag-uusapan sa classical school. And then, sa classical school po, mainit. Ayan. Pasensya na kayo, nagre-relocate na naman ako. Kasi mainit talaga, napaka-init. Para akong lechon na minamantikaan, mga kapatid. Pasensya na kayo. Na sobrang init sa mundo. Wait lang ha. Wala po bang alas 10 po? Ito na natin aircon para akong nasa ano. Para akong nasa air fryer. Ayan. Buhay na naman. Okay. So another thing na pinaliwanag sa atin ng classical school is yung characteristic ng punishment, how it should be imposed to offender. So sabi natin dito, we have the principle of punishment, the swift, certain, and severe. When we say swift, sabi natin dito, the punishment must be given in the shortest possible time. Maigsi lang, saglit lang. Bakit? Mas effective siya in a sense na yung offender, hindi na siya makakapag-isip pa na, hindi ma-instill sa utak niya na, offender pala ako, criminal pala ako. At hindi na siya mai-impluwensyahan pa ng ibang tao na mas maging violente or mas makapag-acquire pa siya ng criminal behavior. Kasi the more na matagal siya nakakulong, the more na nakakapag-create, nakakapag-absorb pa siya ng mga criminal tendencies. And then when we say certain, there are two things to consider. First one, pag sinabi natin certain, it must be certain that the person who committed the crime will be the one who will receive the punishment. Pag sinabi natin certain, sure. Dapat sigurado. Hindi pwede dito ang proxy. Kaya nga 'di ba dapat meron tayong principle na it must be personal. Kung sino ang gumawa ng krimen, siya dapat ang maka-acquire, makatamasa ng parusa. And pangalawa, no? Pangalawang principle ng certain or ng certainty. The person na i-impose ng punishment
dapat aware siya na bibigyan siya ng punishment dahil sa nagawa niyang krimen. Okay? Dapat aware siya. Hindi pa pwede na bibigyan natin siya ng punishment na hindi naman niya alam para saan. Ano yung kapalit? No? Ano yung katumbas ng ba't yung paparusahan? So dapat well-informed siya na may punishment siya because of the crime he committed. And then severe. Paano pag sinabi natin severe? So when we say severe not to the extent na hindi na siya makatao. Severe na kung saan it will outweigh the benefit of the crime committed. O, so for example, nanuntok siya, no? Nambugbog siya ng kaklase niya. Tapos nagnakaw siya, halagang 5,000 yung pang-tuition ng kaklase niya. Tapos ang parusa mo lang sa kanya, magsulat ka diyan ng 5 sentence, hindi ko na ulit gagawin, sorry. Hindi ko na ulit gagawin, sorry. Hindi ko na ulit gagawin, sorry. Is it equivalent to the matter or to the action na ginawa niya? No, no? Pagka ganun lang kababaw yung magiging parusa according to the classical school, what is the conclusion or the result? The person will commit another crime kasi hindi naman siya nag-suffer doon sa naranasan niyang punishment. Okay, next. How about when it comes to neoclassical school? So sa neoclassical school, kagaya na binanggit natin kanina, diyan po na-introduce ang mga mitigating and exempting circumstance. So tandaan natin, pag mitigating circumstance, ito yung mga reason or mga condition na pwedeng gamitin or i-consider para pababain ang parusa ng isang tao. Pagka naman exempting, di ba, totally nawawala yung kanyang liability or responsibility doon sa crime na kanyang na-commit. So paano yan, ma'am, sa neoclassical? Hindi po lahat the same yung magiging imposition. Sa mitigating circumstance po, pwede natin siyang ibigay sa mga tao na, for example, is first-time offender. Pag sinabi natin first-time offender, noon pa lang siya nakagawa ng krimen. O so ba't natin siya i-consider? Sa tinagal-tagal ng panahon, maganda yung kanyang record, wala naman siya nakaaway, hindi naman siya naireklamo. Pero bakit in this certain day or on this certain situation, nakagawa siya ng krimen? So, titignan natin yung reason. At pag nakita natin na valid yung reason niya, pwede siyang ma-consider to be given the mitigating circumstance or pwede natin siya i-consider na mitigating. And then sa exempting naman, diyan pumapasok yung age or the immaturity of the children and then the mental conditions or capability ng mga lunatics o yung mga sinasabi po natin na mentally challenged na mga tao because they were not able to fully use or hindi fully functional yung kanilang free will. Kaya nga ang mantra natin dito, let the children and lunatic be exempted from the punishment. Okay, next. We also have here the positivist or Italian School of Criminology. So dito tatandaan ninyo sa school na to, may dalawang bagay silang kinukonsider. Internal and external factor. Sa internal factor, ito yung biological aspect. Pag sinabi natin biological aspect, not necessarily genetics. Pag sinabi natin biological, it has something to do with their individuality. Meaning, ano ba meron sa kanya? Ano ba ang sitwasyon niya, kondisyon niya? May sakit ba siya sa pag-iisip? Meron ba siyang konsensya? Meron ba siyang sense of morality? Meron ba siyang magandang pag-uugali? Meron bang gumagapay sa kanya? Meron ba siyang problema? So that is the internal, individualized siya. Pagka naman sinabi nating external, concerned din po siya when it comes to environment. Involved na rin po doon, included na rin po doon yung kanyang family. Yung kanyang, for example, aside sa family, mamaya yung pamilya pala niya, sadyang ang kinagisnan na is gumawa ng krimen, pumatay, magnakaw, mag-addict, magbenta, ganyan. Pero aside doon, for example, is yung community na kinabibilangan niya is violente. Nag-aaway, nagkakagulo, nagmumurahan, walang oras sa isang araw na hindi nagbabangayan, nagkakagulo. So isa yun sa mga external factor na tinitingnan. Or another tip, baka yung tao na yon walang trabaho, binubuli, inuutusan, pinipilit gumawa ng krimen. So again, pagdating sa positivists, they are considering internal and external factor. Ano pa? No? Because of the book of Cesar Lombroso, The Criminal Man, binaliwanag niya doon na at some point,
inherited ang pagiging criminal by means of facial features. Kaya nga meron tayong born criminal, meron tayong atavism. So merong certain physical features or characteristic na pag nakita yon sa isang tao before during that time ng positivist, that person will be interpreted na meron siyang criminal tendency. Pero ngayon po ay obsolete na po yun. When we say obsolete, hindi na siya ginagamit as the major tool to assess whether a person kung ay criminal ba or hindi. Okay? Ma'am, paano yung sa may paano yung sa may atavism or sa may born criminal? Ilang traits dapat yung present sa isang tao para masabi na siya ay born criminal? At least 5. Okay, yung patatanda natin na at least 5. Pag 5 or more, ayan, yun na po yung masasabi natin na there is a tendency or potential according to Lombroso na criminal ang isang tao. And then, we also have here the moral responsibility. Sa moral responsibility, this term was introduced by Enrico Ferri. Ano ba yung sinabi ni Enrico Ferri? According to Enrico Ferri, offenders must not be held morally responsible. Hindi porket nakagawa sila ng krimen, masasabi na natin na they are guilty, na they wanted to commit that crime. Sinadya nila, ginusto nila, hindi po pwede, sabi ni Enrico Ferri. Why? There are factors or other factors na dapat nating tignan. No? Baka mamaya, they committed crime simply because they are being induced, they are being forced to commit the crime. Merong taong pumipilit sa kanila na kung saan may kasamang threat. O pag hindi mo kinumit yung crime na to, pag hindi ka pumatay, pag hindi ka nagnakaw, pag hindi mo ko sinunod, ito mangyayari sa iyo, sa pamilya mo, sa taong mahal mo. Ano gagawin ngayon ng tao? Wala siyang choice, wala siyang option kung hindi mag-obey, mag-comply doon sa inuutos sa kanya. Okay? So that is moral responsibility. Hindi porket nagawa, ibig sabihin ginusto. Okay? Next. Moral anomalies. Paano naman pag sinabi natin moral anomalies? Sa moral anomalies, the word anomalies, it means abnormalities. Kaya siya tinawag na moral anomalies simply because we are looking at them, no, sa ating mga offenders na they are not morally brought in the right way. Meaning wala silang konsensya, hindi nila ma-determine na sobrang sama na pala ng ginagawa nila, mali na pala yung ginagawa nila, nakakasakit na pala sila. Kung sa average person, no, sa mga normal na tao, pagka halimbawang bumira ka sa braso, tapos medyo hindi nakangiti, hindi maayos yung mukha ng binira mo, alam mo for a fact na, teka, nasaktan ko siya. Mali yung ginawa ko, nakasakit ako ng ibang tao. Pero halimbawa, ikaw yung tipo ng taong pinagbibira mo na isang tao and then may nakita ka ng reaction sa kanya pero deadma ka lang, hindi ka man lang nangilag, hindi ka man lang kinabahan, hindi ka man lang nahiya, there's a problem when it comes to your level of morality. May tendency na habang lumalaki ka, walang sasabi sa'yo na, oy, mali yan, bawal yan. Walang gumagabay sa'yo, walang tumutulong o nagtuturo sa'yo ng mga mabubuti at tamang pag-uugali. At hindi po yung basta nababago, hindi po yung bastang, ay, bad yan, ha? Don't do that, bad yan. Ay, hindi po natin ma-instill sa utak yun ng isang tao agad-agad, lalo na kung yun na po yung kanyang nahagis na pag-uugali. Okay, next. Let's talk about the difference of crime and deviance. So pag sinabi nating crime, it is an act committed or omitted in violation of public law. Doon tayo sa committed tsaka omitted. When we say committed, pinagbabawal siya ng batas. Sabi nga natin dyan, the law forbids, but still you committed. When we say committed, you still do it. Ginawa mo pa rin. And then when we say omitted, the law is commanding it. Inire-require, pinag-uutos ng batas, but then you did not do anything. Committed, may ginawa, yung ginawa, bawal. Pag sinabing omitted, walang ginawa, yung hindi ginawa, pinag-uutos. Okay, so tandaan natin, ang pag-commit ng crime, hindi lang siya sa paglabag. Ang paggawa ng krimen, nagagawa rin siya sa hindi Ato naman kasi nandito si Ma'am Monica at si Errol Del Mundo. Hindi, nag-aano ko crush. Ang daming patalastas, guys. Patawarin niyo ako. Okay, tatandaan natin pagka-crime, hindi lang siya basta na
gagawa pagka meron tayong na-violate na labag na batas. Nagagawa rin siya pag meron tayong batas na hindi sinunod. Another thing, sa deviance naman, sa definition tayo. Sa deviance, masasabi natin deviance ang isang action if it violates a social norm, custom, or expectation. O halimbawa, may isinet na standard or norm. O pagka, for example, pagka pupunta ka sa birthday yan, di ba ito very, ewan ko ha, kung na-observe nyo rin to. Pag pupunta ka sa birthday yan, isuot mo na lahat ng kulay maliban lang sa pula at sa itim. No? Sa ating mga Pilipino, minsan talagang sinusunod natin yan eh. Di ba? O bakit hindi ka pwede masuot ng pula? O sa itim muna tayo, ba't hindi ka pwede masuot ng itim? Diyos ko, birthday yung pupuntahan mo, nag-itim ka. Pinagdidiwang yung kaarawan para mo siyang pinaglalamayan. May mga ganong connotation. Tapos bakit hindi ka pwede masuot ng pula? Birthday mo? Birthday mo? Ha? Ikaw ba? Ikaw ba ang star ng Pasko? Hindi naman. 'Di ba? So wag kang agaw eksena, wag kang ikaw yung kukuha ng highlight, ng spotlight. So that is a deviant act. Bakit? Nag-violate ka sa social norm. You will be judged by other people kasi may ginawa ka na ayaw o bawal, hindi ko mo na na-observe. 'Di ba? Ano pa yung mga deviant act? O pag kumakain tayo, boodle fight, sige, o ang gawin mo, since boodle fight yan, may dahon, magkamay ka. Walang problema. Ano ginamit mo? Tuhod. O, aside sa hindi ka na naliligo, medyo mabaho, dugyot, ay, deviant act yan. 'Di ba? Magkamay ka na nga, pinayagan ka na magkamay, nagtuhod ka pa. Nahiya ka pang magpaa. O yan, chopstick. O pag sa chopstick, 'di ba? Ano pa yung mga sa chopstick? Actually, sa chopstick, bawal mo siyang iwan na nakatusok sa kanin. Hindi man, o pagka ba ginawa mo yun na sa samjihan ka, tapos merong mangkok ng kanin, tinusok mo yung chopstick, o you are under arrest because of chopstick violation. Hindi. Pero pag titignan ka ng ibang tao, lalo na nung may kultura na yun na, teka, ba't parang bastos or binastos mo yung pagkain? 'Di ba? O, yun yung mga deviant act. Okay? O, how about sa crime? Ang another characteristic pa ng crime, it is legally defined and enforceable. Sa ayaw at sa gusto natin, it is implemented. No? There will be legal sanctions if there will be violations of law. And then, when it comes to deviance naman, ang characteristic niya, it deviates or it differs from one culture to another, from one place to another. Hindi pare-pareho. O halimbawa, ang ang norm natin in showing respect, pagmamano, po at opo. Kinukuha natin kamay, lalagyan natin sa noo. Samantalang sa ibang kultura, pag nagpapakita sila ng respeto, kagaya for example sa India, ang hinahawakan nila tuhod, tsaka nila ilalagay sa dibdib. Pagka ginawa sa atin yun, pagka ginawa sa atin sa Pilipinas yun, nahawakan mo yung tuhod ng elderly, tsaka mo lalagay sa dibdib mo, ay ano ba yung ginagawa mo? Tinatanggal mo ba yung rayuma ko? Ano ba, kinukulang mo ba ako? Diba, may iba-ibang interpretation. Pero the same context. Gusto nating magpakita ng respect, gusto nating i-showcase yung gusto nating ugali, magandang ugali, pero in different gesture or manner. So tatandaan natin ang deviance at norms, kasi magka-opposite din naman yan, no? It varies across culture and time. Okay, next. How about sociological perspective on crime? So i-review natin yung kanina, consensus, conflict, at saka interactionist. Sa consensus, nakafocus siya on the agreement of values. Kung ano yung isinet ng standard na tama at acceptable. Pagka tumaliwas ka doon, therefore, you will be considered as a delinquent person or a deviant person. Pagka naman conflict, depende yung batas, favorable ang batas sa mga wealthy and powerful people. Sila ngayon ang nagtitake over or nagtitake control, ang nagsasuffer yung mga nasa lower class, ang mga nasa laylayan. No? And then sa interactionist naman, it focus or it is basing on how we label people. Ma'am, paano yan? O halimbawa, sa isang barkadahan, nagsama-sama sila. Ngayon, sa pagsasama-sama nila, sa pag-get together nila, may isa silang barkada, malakas ang trip, no? Hindi naman niya normal ginagawa, hindi niya common ginagawa before. Pero nung sumama siya sa barkadahan nila, may kasama siya ngayong partner. Tapos yung partner niya is somewhat mukhang ex-convict. Ngayon, ano ngayon magiging reaction ng mga kasama niya?
Kadiri naman to, ano ba naman to, wala namang taste. Na kung tutuusin, in the first place, wala namang problema. Pero since meron tayong label or judgmental perspective, nagiging problematic siya, nagiging hindi ngayon katanggap-tanggap yung action ng isang tao. Okay? Halimbawa, another example sa interactionist. Halimbawa, si Sir Dagami. Si Sir Dagami, napakabait naman niyang anak, napakabait niyang apo, kapatid. Pero pagdating sa school, since dayuhan siya, ang tingin sa kanya is parang something special, someone special. Binubuli ngayon siya. Si taong bundok pala yan eh. Si taong anak ko, ita yan eh. Yung mga ita, mamamatay tao, mga cannibal yung mga yan eh. Ano ngayon ang mangyayari? Ano ngayon yung naging label sa kanya? Negative. Whereas in the first place, wala naman siyang ginagawang mali dun sa mga tao na yon. Pero because of their perception, because of their idea towards that person, no, nagiging mali, nagiging masama. Okay, next, laws and norms. Related pa rin naman to sa crime tsaka sa deviance kanina. So, ang crime kanina, nakadepende yan sa law. Diba? Jury of lugomacy pa rin tayo. There is no crime if there is no law punishing it. Ang pinagkaiba ng laws and norms, pag laws, there are legal sanctions. No? May legal basis. Written yan. At yan ay implemented across country, across state. Pero pag sinabi nating norms, informal, unwritten rules. Pero it is prescribed or it is agreed upon ng mga tao within the society. Pagdating sa law legal sanction, pwedeng makulong, pwedeng may penalty, pwedeng may fine. Pero pagdating sa norms, ano ang sanction dyan? Social sanction, criticism, shaming, ostracism, and moral disapproval. Ano ba pag sinabing ostracism? You will be subjected for chismis. Pinasosyal lang. Di ba? Pero pagka ganun, halimbawa, di ba ngayon pag may nakitang magjowa na, before pa naman ganito yung nangyayari, pag may nakitang magjowa na 18 years old na, legal age na, pero pag nakita ng mga elder yan, ay, napakabata mo pa ining para para makipagdaupang palad at makipagkasintahan. Pero, you will be judged, pero walang legal sanction na i-impose sa'yo because that is, for the people or the elderly, is a violation of a norm. How about mala-inse, mala-prohibita? Pag mala-inse, inherently evil, even without the law. Pag mala-prohibita, it became an unlawful. Hindi evil eh. It became an unlawful act because the law says so. Because the law prohibits that action. Kung wala yung batas na nagbabawal, normal lang siyang action. Okay. Conklin's typology of proper. So we have 4. Pag opportunistic, spontaneous. Pag sinabing spontaneous, biglaan, hindi inaasahan, hindi pinagpaplanuhan. Halimbawa, wala namang planong magnakaw. May nakita kang nakakalat na 5,000. Wala namang pangalan, wala namang tao, wala namang makakahuli sa'yo. Matatempt ka ngayon na kunin yung pera. That is opportunistic robber. Pagka naman sa professional robber, they use their crime, the commission of their crime as their means of income, the source of their income, dun sila nagkakaroon ng profit or kita. And then, sa addict robber, ano pinagkaiba ni addict robber kay alcoholic robber? Para saan? Si addict robber para sa bisyo, para sa kanyang pagdodroga. Si alcoholic robber para makapag-bili or para makapag-acquire ng alcohol. And then, types of killing in context-based, no? Kasi yung mga legal-based, ayan, yung mga murder, homicide, familiar na tayo dyan. Dito tayo sa may context-based. Kasi ito rin majority yung lalabas sa may exam ninyo. So, dito nyo po kayo mag-focus ng mga i-review. Pag sinabing genocide, systematic extermination. When we say systematic, meron lang tina-target yung killer na specific group, ethnicity, religious, o meron silang category na pinagbabasihan. Okay, lahat ng kababaihan sa Cabanatuan City. Total mga ano yan, total mga jumbo yung mga babae sa Cabanatuan City, mga dambuhala, mga malulusog, lahat ng mga babae sa Cabanatuan, tumbayan. Patayin na lahat yan, genocide yun, naka-specific lang. Halimbawa, lahat ng lalaki na ang sukat ay mas mababa sa 3 dangkal. Tuhod po yun ha, tuhod yung sukat.
Lahat ng lalaking may mababang sukat sa 3 dangkal, lumpuhin. O, patayin sa pamamagitan ng panglumpo, paglulumpo hanggang madurog lahat ng buto. Genocide po. Okay, how about assassination? Pag assassination, ang tinatarget na papatay dito ay yung mga prominent person. When we say prominent person, yung mga kilalang tao. Pagka naman sinabi nating extrajudicial killing, ito yung deliberate killing without the legal authority or without the due process of law. A person will be subjected na, napatay siya, pero hindi naman clear ano yung reason kung bakit ba siya napatay. No? Ba't siya naging target ng killing? Next, we have honor killing. Pag sinabing honor killing, hindi po ito yung mga top performing, honor ka dyan honor ka dyan, taas score mo, top 1 ka dyan, patayin kita. Hindi po ganun yon. Sa honor killing, nakafocus siya sa family, honor family. Pag sinabing honor, related siya sa dignity. Yung pamilya po o yung family member, kaya nila intensyon na patayin yung pamilya mismo nila, yung kanilang kamag-anak because of the shame or dishonor na dala nung tao na yon sa kanilang pamilya. Usually, pagka for example, nagtanan, asawa ng maaga, pero itong honor killing kasi before to, no, ng mga sinauna pang panahon, ng mga traditional times pa, na yun ang ginagawa nilang punishment. Hindi man uso nun yung mga grounded ka for ganito katagal, bawal ka mag-cellphone, hindi, honor killing. Pero hindi rin alam, baka sa mga tribes, sa mga non-modernized society or family is baka meron pa rin ganyan. Mass murder, ito naman, nakafocus tayo dito sa dami. When we say mass murder, there are multiple people or large number of people na napatay at the same time. Kasi kapag iba-iba ng panahon yan, hindi sa minsanang pangyayari lang, mapupunta siya sa episodic crime. Kasi sinabing episodic crime, may kasunod, sunod-sunod, parang serial killing. Pero pag sinabi natin mass murder, minsanan, maramihan. Pero pinagkaiba po nito sa may genocide, walang specific na uri ng tao ang kanilang tinatarget. And then we also have here the euthanasia. Sa euthanasia, it is a killing of a person for medical purposes. Kaya papatayin by means of medication, by means of medicine, para matapos na yung kanyang suffering. Ibig sabihin, yung kanyang disease ay sobrang lala na. No? And then capital punishment naman, it is a sanction given by the law or by the government which is equivalent to death penalty. Okay, pero sa Pilipinas po ngayon, ang capital punishment natin is not death penalty, but the life imprisonment. Okay. Types of sexual assault. Okay, ang common dito is rape. When we say rape, there is a forced sexual penetration. Pero may iba't ibang uri pa tayo ng rape. Meron tayong unang-una dyan, date rape. Paano pag date rape? Kagaya ng binanggit natin sa may question kanina. Walang intention in the first place na drogahin or lasingin yung tao. Pero by means of intoxication, excessive intoxication, sobrang kalasingan, sobrang pagkalango, pagkabangag, ang nangyayari, imbisa ng date lang, imbisa ng eyeball lang, lumang-luma yung eyeball, imbisa ng mag-ano lang, make out lang yan, ang nangyari, saksakan na yan, patayan na yan, or ang nangyayari, worst case is yung sexual assault. Wala na ngayong control yung victim, hindi na niya ngayon mapagtanggol yung sarili niya dun sa may forceful attack by means of sexual penetration. Bakit? Intoxicated pareho. Yun ang i-consider pa natin both parties must be intoxicated, offender and then the victim. This is a date rape, hindi intention na siya ay lasingin at bangagin. Okay? Next, drug-facilitated sexual assault. Ito po yung sinadya. Ito yung intentional. By means of drugs, ang gagawin ngayon, ang target nito is mawala ng malay, masobrahan sa intoxication para ma-execute ngayon yung kanyang pinaplano na sexual assault. Okay? Gang rape naman, sa gang rape, multiple perpetrator pero one victim only. Ang madami dito yung offender, yung rapist. Pero it focus only on one victim. And then when we say statutory rape, nakafocus po siya na kung saan ang victim ay minor, no? And then at the same time, with or without consent, it will fall down to statutory rape. Given the victim will fall down to
age of minority. And then, aside from that, meron pa tayo, child sexual abuse. O, sa child sexual abuse, sino ang victim dito? Anong classification? A, minor. Pero, ma'am, ano pinagkaiba nito sa statutory rape? Sa child sexual abuse, mostly, ang nagiging offender dito is family members or acquaintances. When we say acquaintances, ito yung mga kakilala. Kakilala mo, kakilala ng magulang mo, kapitbahay mo. Pero bibihira na merong stranger na gumagawa nito. Kasi, ma'am, paano kung example, yaya, katulong, o kasambahay, driver, o kaya naman ay kumpare. Hindi yun stranger eh. No, kahit sabihin natin, ma'am, kasambahay po namin yun. Syempre, hindi man po namin kamag-anak, hindi rin po namin siya kakilala before. Somewhat naging acquaintance mo na yan eh. No? Parte na siya ng bahay, ng buhay ninyo, ng araw-araw na pangyayari sa buhay ninyo. So, doon na siya papasok sa may acquaintance. Sandaan sa statutory rape, minsan may consent, minsan wala, minor ang victim. Pero when we say child sexual abuse, most of the time or majority of the cases, the offender is family member or acquaintance. Domestic violence, it happens between partners, no? Magjowa. At minsan nagpo-fall down ito sa may marital rape. Kasi kahit mag-partner, kung pinipilit mo yan na makipag-sexual intercourse sa'yo at hindi siya pumayag, it is considered still as domestic violence. Ate, intro pa lang to, may churis pa, human behavior tsaka dispute. Okay, prison rape, of course, from the word itself, prison rape. Saan siya nangyayari? Location ang kinukonsider natin. Inside the correctional facility. Pagka naman sexual harassment, hindi siya nakafocus sa may intercourse. Ang sexual harassment, it can be done verbal or physical. O kahit nga ngayon, yung mga pasweet lang, di ba, yung catcalling. O kahit simpleng haplos lang, it will fall down to sexual harassment. And then we also have we also have elderly sexual assault. Sa elderly sexual assault, at tinitingnan naman natin dito is yung edad. Sino? Okay, pag sinabing elderly, matanda, nakatatanda. Bakit sila tina-target? Because of their vulnerability. Matanda na sila, mahina na sila, hindi na nila maipaglalaban pa yung kanilang sarili. And then we also have the mass sexual assault. Sa mass sexual assault naman, ano ang kinaibahan nito sa gang rape? Sa mass sexual assault, multiple offender, multiple victim. Okay? Pagkakasi gang rape, multiple perpetrators or multiple offender pero one victim. Pagdating sa mass sexual assault, multiple perpetrator and then multiple din po yung victim. Nakakasunod pa po ba o masyado akong mabilis? Kung nakakasunod, ayan, pa-heart, like, wow. Okay, thank you so much everyone. Okay, Republic Act number 11131. So ang titingnan na lang natin muna dito is yung ano ba yung purpose ng RA 11131 in the first place? Bakit ba siya naisabatas? Ano ang kanyang objective? No? Sabi natin dito, the RA 11131 is to regulate, the purpose is to regulate and professionalize the practice of criminology in the Philippines. The first one is to regulate the practice of criminology. Na kung saan, kung sino lang ang qualified, kung sino lang yung may mga certifications, sino lang yung mga trainings, sila lang dapat ang makapag-practice ng criminology. Kaya nga po ngayon, di ba mahigpit na? Lalo sa academe, hindi ka pwedeng magturo ng mga forensic courses or forensic subjects kung wala kang na-undergo na training or certification dun sa may course na yon. Next, set standards for education and licensure. So by means of 11131, mas ini-strengthen pa ngayon yung mga curriculum, training, and examination. So actually, there are few news or parang mga bali-balita, haka-haka na baka mabago ang curriculum. Kasi parang ino-open na ngayon yung slot for the Board of Examiner. So yung chairman, nagbago na din ng PRC. So there are expected na may mga ini-expect tayong changes na i-apply. So sa curriculum, ang latest or pinaka-recent na updated curriculum is nung curriculum 2023-2024. Kung kayo po ay yung mga may naging subject pa before ng NBylaws, old curriculum na po yun ng 2021. Pero yung mga may mga gender and society pa ng mga minor. Pero ngayon, sa mga new curriculum, yun yung mga English pop culture, yun na yung mga pinagsama na ulit yung cybercrime, tsaka yung NBylaws. Okay, so gradual po yun, nababago pa unti-unti.
dynamic ang ating 11131 o yung mga batas tungkol sa ating Professionalization Act. Next, ensure public safety and welfare. So dito sa RA 11131 actually mas pinalawak pa yung mga profession na pwedeng pasukan ng mga board passer under ng 11131. Hindi lang basta tri-bureau. Napakadaming field areas of profession na pwedeng puntahan. And then yung mga for example, yung mga benefit ng being exempted sa mga exam. Ayan. Also, we have here, define the roles and responsibilities of criminologists. Mas naging strict ngayon. Ano ba dapat yung ginagampanan ng mga criminologists? Sige na, Del Mundo. Humayo ka na. POA. Summer. Ayan. Yung mga kagagraduate lang na pulis o paikot-ikot na lang sila dito, pakain-kain sila ng kwek-kwek. Kung binigyan nila ako ng kwek-kwek, natuwa pa sana ako. Okay, continue. Continue. Promote ethical. Saan ba? Hindi ko makita kasi. Ayan. Promote ethical practice through a code of ethics and professional standards for criminology. So, kaya nga po nabago yung kaya nga po nabago yung ating TOS, especially doon sa may professional conduct and ethical standard na course natin because it was enhanced by RA 11131. Mas nag-focus na ngayon ano ba yung mga batas na dapat ethically na-achieve ng mga criminologist. Okay, so tandaan nyo, yan lang yung purpose ng RA 11131. Dito naka-focus kung para saan ba yung batas na RA 11131. Most of it about strengthening, enhancement, setting, standard. Okay, next. Ayan, juries of crime causation. Mga kapatid, bago nga po tayo tumuloy sa juries of crime causation, magkaroon lang tayo ng very, very short 10 minutes break. And then after that, dire-diretso na po